Na inabangan kahapon, dating Pangulong Benigno Aquino Jr. binisita ho si Senador Laila de Lima sa PNP, Philippine National Police Custodial Center. Okay? At nagkaroon daw po ng one-on-one talaga, face-to-face daw ang dalawang ito. Katunayan kahapon po ay nagkaroon pa ng kaunting dyan dahil hindi kaagad nakadiretso dahil meron ho mga protocol at mga palisiya po ang Custodial Center. Kung yung mga gunita, nauna pong sinabi ni General De La Rosa na dapat po ay susunod sa lahat ng mga regulasyon ang sino man dadalaw. Pero dahil nga po ang dating Pangulo ay dumalaw kahapon, ay naging maayos naman kahit paano. Hindi ka agad tuloy-tuloy. May mga pinagdaanan po na tamang proseso sa pagbabantay ng seguridad ng Custodial Center kung saan nandun nga po si Senador De Limang kinasuhan sa illegal drugs. Okay? So, ibig sabihin, ang kanyang mga dating Pangulo ay dumalaw na at may mga iba pang pagkakataon na makakadalaw din. Ang iba pang mga malapit, kaibigan ng Senador. Isa ho sa mga isong napag-usapan doon, kung di ako nagkakamali, at saka ho binanggit ni De Lima, ay yung kanya hong sulat na ginawa na ipinarating sa kanyang pamilya na siya po'y nababahala sa kanyang kasalukuyang kalagayan. At nanghihinayang at nalulungkot sa nangyari dahil hindi nga siya makakapag-participate sa mga public hearing, debate na napakaraming mga usapin at mga bagay-bagay na tinatalakay sa ating mataas na kapulungan. Hapon din, MJ, ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkita yung dating mag-amo. Dating Pangulong Benigno Aquino Jr. at saka siyempre si Senador Laila de Lima nandyan sa may PNP Campo Crame at dinalaw. Di lang natin alam, pribado raw sana. Naging pribado talaga ang meeting ng dalawa. Well, maraming comment dyan, no? Partner Mike sa social media at sinabing parang humihingi daw ng advice itong si Senadora de Lima or Miss Tula bang kino-comfort siya ng kanyang dating boss sa kanyang ika-6 o ika-7 araw na pananatili sa PNP Custodial Center. Anyway, tingnan. Pero para hindi sana nagkakulay, sana former President Aquino dapat dinalaw na rin si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Total, makakapit kwarto lang yung mga yan pero imposible talaga yon. Kung ano man na pag-usapan, pero hiniling po na pribado, ang usapan, nasa kanila na yan. Siguro, moral support lang naman yan. Huwag naman sanang maging issue pa ito na baka akala ay nagpaplano ng masama o kung ano naman. Alam nyo, napakabilis kasi na magdesisyon ng mga Pilipino, ng taong bayan sa mga speculation, interpretation, at kung ano-ano po ang kanilang mga personal na pananaw. Na meron tayong kalayaan, pero ilagay din natin po sa ayos ang bagay na ito. Samantala, MJ, ito yung matindi na ayaw talagang tumigil at inaakusan ng gobyernong ito, pulis at ang ating Pangulo sa extrajudicial killing. Yung daw hong 7,000 mahigit na namatay ay mga biktima ng marahas na war on drug. Kaya't itong Human Rights Watch na ito ay isa na naman sa kontrobersyal na pinag-uusapan ngayon sa gobyerno. MJ. Pero sinabi ng palasyo na bakit nga ba daw nakikialam itong Human Rights Watch sa internal problem ng ating bansa. At sinabi nito na wala daw silang jurisdiksyon na tingnan at punahin niya mismo yung mga galaw ng ating Pangulo. At sinabi naman ng palasyo na kanilang pagtutuunan ng pansin at kanilang papadalan siguro ng notice itong grupo ng Human Rights Watch. Well, tingnan natin yan. Pero alam nyo kasi, yung Human Rights Watch na yan, nagkatrabaho yan sa buong mundo. Kahit saan may mga kaguluhan at kung ano, laging nandyan yung mga yan. Sa Middle East, lalo na sa Iraq, sa Syria at kung saan-saan, nandyan din po yung mga yan. International organization kasi yan Well, ganyan talaga. Tingnan natin, ang mahalaga, maidepensa at maipaliwanag ng ating gobyerno ang kanilang programa at tungkol dito at nang maintindihan ng international community. Samantala, ito hong ating secretary ng press secretary or PCAO, yung PCAO po ay inabolish na. Sabi ho ni Secretary Andanar, puro signature na lang ni Pangulong Duterte, mukhang mawawala yung Presidential Communication Operation Office at ibabalik yung Office of the Press Secretary. At pati yung kanyang pagsalita sa media, may limitado na kaya parang ganon. Pero yung trabaho niya as Press Secretary or siya yung mga ngasiwa sa lahat ng opisina na nasa ilalim ng Press Secretary ay tuloy pa rin, MJ. Magandang hakbang yan para sa mga government-owned stations, partner Mike. Kasi maalala natin, yung una siyang umupo sa PCOO ay sinabi niya na gagawin niyang mala BBC daw yung government stations at
hinihintay ito ng PTV4 at ilan pang mga government-owned stations. So siguro ito na yung panahon para nga matutukan ng ating gobyerno yung kanilang own state media. At napakarami noon ang opisinang nasa ilalim yan. Baka hindi po nyo naalala, i-recall lang ulit natin. Nandyan po yung PTV4, Channel 4, ang Bureau of Broadcast, napakaraming stasyon niya sa mga probinsya, ang APO Procurement Department yun, ang National Printing Office, ang Philippine Information Agency. Naku, napakarami hong trabaho, hindi mawawala niya. Samantala, panghuli sa amin tatalakayin na ni MJ, ano po, eto naman nung, wala namang kulay politika, parang personalan lang na nagkita, courtesy call, ang dating Senador Juan Ponce Enrile kay Pangulong Duterte na nakita na nga sa public yan. Nagregalo pa ng mga librong sinulat ang dating Senador. At palagay ko ay bahagi na rin yan ng reconciliation at pagsuporta sa leadership ng Duterte administration, MJ. Malinaw din na walang bad blood sa pagitan ni Presidente Duterte at ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Kasi nga, di ba, kung ating maalala, kasi nung eleksyon, magkaiba. Partner Mike, ang kinover ko dun is yung una ni dating VP Binay. So, nakita ko dun, ilan sa kanilang mga meeting, sa kanilang mga rally, present doon si Senador JPE. So, talagang ngayon, malinaw na walang bad blood sa pagitan ng ating Pangulo at ng dating Senate President. Hindi lang talaga maiwasan na kuminsan ang mga comments sa social media ay kaya dahil daw may kaso si Enrile, kaya lumalapit sa Pangulo para yung ginagawang nagiging malapit sa ERAP na Mayor Estrada kay Pangulong Duterte ay dahil naman sa kaso ng kanyang anak. May mga kanyang comments. Karapatan po ninyo yan. Ang mahalaga po, aming ipinaparating sa inyo ang mga nangyayari sa loob at labas ng mga balita sa gobyerno. Samantala, Philippine National Police nasa likod daw po ng extrajudicial killing. Ayon po ito sa Human Rights Watch. Grabe ha. Yun daw hong 7,000 na mga namatay sa drug o war on drugs ay puro mga parabang salvage ang dating. Planted daw ng drugs, planted ng baril na kunwari nakipag-away. Ang mga ito kaya napatay ng mga otoridad. Antitindi po ng statement ng Human Rights Watch na ito. Ang sinasabing pwedeng kasuhan ng gobyerno ang mga pulis at ang Pangulo sa International Court, Criminal Court tungkol sa isyong ito. Sabi naman ng Pangulo, haharapin niya at higit sa lahat, sabi niya huwag kayong makialam sa internal problem ng Pilipinas. Samantala, Secretary Martin Andanar, tinanggal daw bilang tagapagsalita or magsasalita, okay? At saka, hindi lang ito yung story dyan. Mukhang i-abolish na po yung PCOO. Yung Presidential Communication Operation Office ay i-abolish na at ibabalik yata yung Press Secretary. Okay? At hindi na nga muna siya magsasalita. Si Undersecretary Abella, ang tagapagsalita ng Pangulo, ang talagang siya mangangasiwa sa mga daloy ng impormasyon mula sa Office of the President. Kung di ako nagkakamali, pangangasiwaan po ni Secretary Andanar ang mga korporasyon at opisinang nasa ilalim ng Press Secretary. Tulad ng Channel 4, Radyo ng Bayan, Government Station, ang APO Printing at National Printing Office, ang tawag dito, Philippine Information Agency, basta yung ahensya po ng pamahalaang nasa ilalim ng Press Secretary ang kanyang pangangasiwaan. Kung ano po ang mga ibang dahilan, hindi natin alam. Pero siyempre, kung ano man lang yung naalaala at iniisip, nasa sa inyo na yun. Ang mahalaga, tuloy po ang buhay, tuloy ang trabaho ni Secretary Martin Andanar. Panghuli at tinan sa ating mga balita, headline ng mga balita sa umagang ito, malalaking mga balita, dating Senador Juan Ponce Enrile. By the way, aming kasama ho dito sa SMNI. Tuwing Sabado, bukas po ay nagpuprograma yan sa DCIR na sinusundan ko. Pagkatapos nila yung akin naman sukatan na ng 9 o'clock hanggang alas 9 every Saturday yan. Nakipag one-on-one, nagpakita kay Pangulong Duterte sa Malacanang at nakita ko rin yung video na kung saan sila magkausap. Mukhang niregaluhan ni Juan Ponce Enrile, dating senador si Pangulo, ng mga libro na kanyang ginagawa. Matapos na siya ay makalaya pansamantala doon sa kanyang kaso naman kinakaharap sa Sandigan Bayan. Wala daw isyong political or personal, bahagi lang po ito ng pagkakaibigan. Kung yung magunita noong nakaraang eleksyon, yan po ang si Enrile ay nasa side ni Binay. O kaya kayo po hindi maintindihan. Or kay Binay kasi yung ERAP, Binay, Enrile ang makakakampi nung eleksyon. Pero tapos ng eleksyon, well, binigyan ng Pangulo ng oras
at nagkita-kita sila sa Malacanang. Okay naman yan dahil veterano at magaling na dating senador Juan Ponce Enrile, may kaso nga lang po na korupsyon sa Sandigan Bayan.